Medyo malalim yung ilog. Ayan. Sabi ng asawa ko, masarap daw to eh. So ito yung kakainin ko sa almusal. Hindi naman ako sponsor nito eh. Pero si Mrs. yung nagsabi. So pagbigyan natin. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it up. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup, yeah we go slow. Bago nga pala tayo umalis, inayos ko yung garahe ko sa harapan. Kasi di ba balak nating maglabas ng Jimny. So pakita ko ngayon sa inyo. Ito yung garahe ko ngayon para sa papalapit na sasakyan natin. Sa ngayon, yun na muna yung nakapark. So, tingnan natin kung kailan siya lalaki. So, didiskartehan ko lang kung ano bang paraan para lumaki to. Didiligan ba? Hihimasin? Pauusukan? Ano? Based sa kalkulasyon ko, mukhang kasya naman dito yung full size na Jimny. Kaya inalis ko muna yung mga estante dito, inatras ko banda doon. Then yung dalawang motor, yung isa nandun, tapos yung isa nasa pulilan dahil isasakay sa truck dahil merong loop sa Samar. So ngayon ay magprepare na ako ng gamit para makapag-camping na tayo. Don't look at the past, no we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Okay, nandito na tayo sa Suki. So ngayon, ang ulam natin is kilawin. So sila nang bahala. Hello po. Hello. Ano ma'am, kilawin? Kilawin. Palagay na lang po dito ma'am. Akala ko ito yung masalubong. Ay hindi yan. Ma'am, ano ba yung sangkap ng kilawin? Ayun ito na. Ito na. Okay. Tapos konting patis lang. Yes. Meron na ako nun eh. Ito yung para sa corn beef natin. Yes, sir. Okay. Dito palagi akong namamalengke kasi tulad nyo no, pag sinabi ko yung putay ko, alam nila kagad yung sangkap. Kaya hindi ka na mahirapan kasi kumpleto talaga dito tsaka hindi sila magang nagsasara. Kahit alas 5 ka na ng hapon mamalengke dito, bukas sila. O diba? Ang ganda oh. So meron na siyang pro, meron pa siyang mga grocery. Tapos nakapack na kaya ang bilis lang ng proseso dito kahit maraming tao. Isang hila-hila na lang oh. Ay, sticker ma'am. Sige ma'am. Maraming nag-aaya. Ano yung bayad? Sabi ni sir. Oh. Ito na lang oh. Yung pala lalagyan ng binili niya. O yung pasalubong. Hindi yan pamalengke natin yan. Sige ma'am, next time balik ko may regalo kayo sa akin. Sige. Ilan ba kayo ma'am? 1, 2, 3. Anim kami sa Ay po, pati si Sir. Oh. Sige po, pagbalik ko. Sige po, pagbalik ko. Thank you po. Ayun nga pala yung sticker. Ano ma'am? Oh? Thank you ma'am. Bye-bye. Hello. Kung ikaw papipiliin sir, anong prutas ang gusto mong kainin sa camping? Yung madadala ko ah. Oh, ano? Ubas. Ubas, sige ubas. Saging. Pero 1/4 lang ah. Ano pa? Saging. 2 saging. Ano pa masasuggest mo? Isa na lang. Mga ano, ongkan. Sige, pwede yun. Sige, para may iba naman. May sticker ko pa yung timbangan nila. Oo. Ayos yan yung sticker ko, ayos ah. Saka isang pongkal po. Ah, sige. Magkano sir? 170. Dito yan. Ay, sa'yo na yung sukli par. Thank you. Sir ah. Thank you. Dikit mo na lang din sa tindahan. Ayan. Oh. Ay, sige, salamat. Next time ulit par. Ito, papasok na ako ng Benguet Province.
At matagal na akong hindi nakakapag-selfie dito sa arko na to, no? So napakainit ngayon dito. Tapos walang masyadong tao dahil araw ng Miyerkules ako pumunta dito. Mula dito sa arko na to, 51 minutes yung travel time and 31 kilometers away na lang yung Cozy Trail campsite na pupuntahan natin. Okay, biyahin na tayo at malapit lang yung pupuntahan natin, so basic na basic at wala masyadong traffic ngayon. Ngayon umaandar ulit itong aking Chigi Dash, hindi siya dashcam kasi wala siyang camera, so Apple CarPlay na lang ang tawag ko dito para meron akong guide kung paano yung condition ng road. So napaka-importante na ito. Tapos ang maganda pa, hindi siya nalolobat. So nakakonect siya sa phone, dun siya sumasagap ng signal para mas safe yung biyahe, lalo na kapag kagabi. Ngayon, maliwanag, kita mo yung kurbada ng kalsada, kahit sa malayo kita mo, lalo't may mga dumadaan na sakyan. So alam mo yung i-expect mo kung paano mo i-approach yung corner. Pero kung gabi, di mo makikita yan. So dito ka magbabase ngayon. So ngayon, para kang nagre-race tapos meron kang konduktor. Sa rally yun, di ba? Sa race car. So yun, ganyan siya. So konting left ka niya, then konting right, ganon. Para hindi ka nabibigla pagdating mo sa corner. Eto, uminto muna ako sandali. Kasi every time na uuwi ako from Baguio, doon ko lang napapansin ito. So ganito yung view dyan. Ayun, napakaganda dito, lalo na pag hapon or pag umaga. So napakagandang i-drone shot niyan. Tapos may ilog pa dun sa baba. Then yung mga bato-bato, ang ganda niyang tignan. Parang sa ibang bansa, meron siyang agos na guhit-guhit na ganyan. Nakakalula siyang tignan mula dito sa may road. Ayan, ganyan siya, oh. Tapos ang maganda pa dito, merong maluwang na part na parang parkingan dito sa side ng road. So yan yung main road, naka-asphalto. Then dito may extension siya, so safe ka kasi pagdating doon may bakod So safe ka naman, hindi ka masasagasaan dito, Doon nga pala sa campsite, dahil sa Carantes Forest yun, tayo makakapag-drone shot doon dahil malapit sa airport. So paggising ko ng umaga, ito yung drone shot na makikita ninyo kapag paumaga na. And pwede rin palang bumaba dyan sa ilalim kasi merong hagdan gawa sa baka, tas pababa dyan. Tapos naisip ko, pwede rin palang maglaro ng RC dito and then dito mo park yung mga sasakyan. Ayun, nagkaroon tuloy ako ng spot para makapaglaro ng RC. Ayun, lalo na dun banda bato-bato. Yun, ang laki nun, pwede dun, di ba? Hayaan nyo, kapag nakabili na tayo ng jeepney, marami na tayong magagawa. Sa ngayon, medyo tipid lang tayo sa pagdala ng mga gamit, gawa nung nakamotor lang tayo. And kapag meron na tayong jeepney, marami na tayong madadala, marami na rin tayong ma-explore. Tapos, sa pagkain, hindi tayo mabibitin, di ba? Okay, nandito na ako sa kanto ng Camp Carantes at Unplugged Art Hub. Ngayon, itong Cozy Trail, lalagpasan mo lang yung kanto na yan. Yung entrance niyan, ang alam ko, dito lang located sa main road and based sa aking mapa, dito lang siya located 400 meters away from kanto, papunta sa dalawang campsite na pinagcampingan natin dati. So, bandang kaliwa yun dahil ito nga yung Carantes Ancestral Forest kung tawagin Ayan may museum dyan. Then, ayun na yung Cozy Trail na signage, Medyo nalagpas lang ako ng konti. Maliit kasi yung signage niya. Ayun yung gate, Dalawa yung entrance niya, Pero yung may banner kasi is yun, Cozy Trail Campsite. Okay, let's go. Okay, lamig dito, Then, eto na siguro mismo yun. Walang camper. So bago akong mag-set up ng tent, kailangan may makausap muna akong caretaker. So yun, hanapin muna natin siya. Okay, naglalakad ako ngayon papunta dito sa may tarpaulin Sabi niya, Cozy Trail Campsite Admin. Tingnan natin kung may tao. Tao po! Ay, walang tao. Hindi naman siguro mali yung campsite na pinasukan ko kasi may signage naman dun. So hanap na tayo ng mapagpupwestuhan dito. May tao pala. Ayun, babae pala yung nagre-reply sa akin kanina. So sabi niya, pwede daw dito. Ayun pa sa baba. So yun, mas maganda dito. Mas tago. Yun nga lang, mas malapit sa kalsada. Pero yung kalsada kasi nasa taas. Yung site is nandito. So kung pwede dito, di mas maganda dito na lang, di ba?
Naghahalo yung init tsaka lamig dito sa area ko ngayon. Nung nakaraang nag-camping ako sa dalawang campsite dito, tuwing hapon naulan. Pero ngayon dito, bali alas 4 na eh. So wala pa naman. Pero makulimlim. Hindi malakas yung hangin. Kaya alam mo yun, nagsasalubong yung lamig tsaka init. Tanggalin ko muna tong pinamalengke. Sana umabot pa yung mga baboy. Okay, so ang plano, nakaharap ako doon sa kalsada para yung background ng tent ko is ganyan. Napakaganda, di ba? Hindi ko na masyado ibabaon kasi mag-a-adjust pa ako mamaya. Kumbaga para lang tumayo yung pole dito. Tsaka pansin ko hindi naman malakas yung hangin, di ba? So hindi na kailangan higpitan tong pole. Holder lang naman to eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inabutan na ako ng mag-alas 5 at dahil makulimlim dito, dumilim bigla. Yun lang ang disadvantage kapag black yung tent. Kahit mga ganyang oras lang, ang dilim sa loob. Oh. Kaya unahin ko munang ilagay muna yung mga ilaw para kung sakaling dumilim na talaga, pipindutin ko na lang yung ilaw natin para maliwanag pa rin. Hindi yung nagsiset up ako ng lamesa upuan, madilim na. So may interrupt yung pag-assemble natin ng lamesa tsaka upuan. Buti na lang may troso dito, may papagpapatungan ng gamit. Ito yung mga magnetic hook natin, ganyan sila kadami. Hindi ko na mabilang kung ilang campsite na natin to. Basta, eto pa rin ang gamit ko.
So hindi naman siya yung para kumita ako or para magpapogi sa brand na to. Ito talaga yung na-discover ko na unang-unang bili ko, sulit ka agad. Bali 3-in-1 kasi siya kaya sulit. Etong mga magnetic hook, may pasobra talaga ako kasi madalas minsan pag malakas yung hangin, tumatalsik tapos nawawala. Lalo na to, itong black na to. Ang hirap hanapin ito pag tumalsik, kaya may pasobra. Tsaka dalawa kasi yung dala kong light balls. So kapag gusto kong dagdagan pa yung light balls natin, pwede naman. Kaso kasi baka umulan, so okay na muna to. Yung isa, lalagay sa loob ng tent. Then ito naman, na-reserva. Ito, i-on ko na. Yan. Lagay dito. Kung napapansin niyo, kahit pumasok tayo dun sa loob ng tent, may liwanag, lalo na sa mukha ko ngayon, di ba? May reflection ng ilaw. Ito kasi yan. Pakita ko lang sa inyo kung gaano nakadami yung naipon ko. Ito hindi naman halong pambubudol. Talagang ito lang yung na-experience kong sulit. So kung kayo ay naka-Osmo Action 6 na DJI, ito yung pinaka-the best. So ibilan nyo lang ng frame yung camera ninyo, tas lagyan nyo nito. So ito, demo ko lang sa inyo. Pag inon mo, yan ganyan siya, di ba? So tatlo yung kulay niya. May super white, tapos nagbi-blink siya, tapos yellow, then gitna, yellow and white. So ito yung pinaka the best kasi hindi masakit sa mata. Tapos brightness niya, 4 na level yata. Ito yung 1, 2, 3, 4. Ito yung pinakamaliwanag. Then pag pinindot mo ulit, 5 levels pala siya. So yan, pag pinindot mo ulit, babalik siya sa pinakamahina. So yun, 5 levels pala siya, di ba? Sulit din. Hold mo lang. Yan, waterproof na to, basta lagi mong tinatakpan ng rubber yan. So ito yung charging, socket. So Type-C siya. Telesin yung brand, nandyan sa ilalim. And then meron din akong ganito, ilaw sa ulo, para kapag meron kang gustong hanapin na kailangan yung dalawang kamay mo open. So binili ko to sa Decathlon. Meron siyang red, then flashlight na ganyan. So ang baterya nito is AAA, kaya madaling hanapan. Ayun, waterproof siya, ang gaan. So hanapan ko lang sa Shopee kung merong ganito para kung gusto nyo hindi na kayo pupunta ng Decathlon. And then ito tinuro lang sa akin ng mga nanonood sa akin. So bumili ako ng rechargeable batteries na AA para sa light bulbs natin. So yan, meron din itong AAA. Ang pinili ko lang puro AA kasi pang light bulbs lang natin. So yan, 8 piraso siya. Tumatagal hanggang bukas kung light bulbs po ilalagay. Ayun, so dito yan. Pero ito ay hindi waterproof ha. Kaya kailangan kapag isasabit nyo sa canopy, iatras ninyo para pag umulan, hindi rekta dito. Ngayon ko lang napansin, baliktad pala yung hanger, tsaka yung kalan dapat dito. Kasi pag nagluto ako, may initan yung mga nakapatong dito. So anyway, pwede namang pagbalik ta rin eh. Ang pinaka last piece sa puzzle, yung extension niya sa gilid. Dito yan. Ayan, medyo umaambon na. So, totoo nga, kada hapon umuulan, no? Pero ang sarap lang. Malamig na yung
panahon kasi hapon na. Tapos umuulan pa, no? Yun yung dream ko dito sa Baguio. Medyo delikado lang kasi pag ganito yung kulay ng lupa, means madulas pagbasa. So ipapasok ko na lahat to at ito isasara ko muna para hindi mabasa. Then lalagay ko yung kapote ng bag para hindi bumaho, makulog. Kailangan na ipasok yung lamesa. Sakto lang ako natapos. Kaso masyadong mahaba yung lamesa na kapanibago siyang ilagay dito sa canopy. Then ito, ipapasok ko na lahat ng balot nila dito sa bag. Tapos ito yung maliit kong lamesa. Yan, tanggalin ko na sa balot. Pati yung upuan para isahan na lang. Huminto na yung ulan. Nag-iwan siya ng amoy na forest na katatapos lang ng ulan, no? Alam mo yun? Sarap sa pakiramdam. Ito yung kagandahan pag yung upuan ng motor mo merong damper. So kahit na uneven yung pinagpaparkingan niya, hindi babagsak basta-basta eh. No? So habang nagsiset-up tayo, nakataas siyang ganyan. No? Kasi delikado pag wala siyang damper, tas natabig mo, syempre babagsak siya, di ba? Eh kung nakaganyan yung kamay mo, nakapatong dyan, eh, di maiipit ka, di ba? Paano kung may bata, nakaganon siya? Oh. Parang mababa yung lamesa ko eh, no? Pero hindi ko na pwedeng itaas dahil itong sampayan niya nasa dito sa gilid. So pag tinaas ko pa, tutukod siya dyan. So baka humangin kasi, maapektuhan pati yung lamesa. Mukhang okay naman to yung ganitong kataas. So i-adjust ko na lang yung paa para magpantay yung lamesa.
Okay, so before ko kayo ipagluto, kainin ko muna yung prutas kasi nagugutom na ako. Kahit isang saging lang muna para may lakas. Then after this, magigib na ako ng tubig para may panghugas na ako. Gutom na gutom. Sa susunod, magbabaon ako ng pagkain kahit pang merienda lang para habang nagsiset up, hindi ako nagugutom. May lakas ako. Kaya ang lakas kong kumain eh. Kasi mula sa bahay, konting almusal, diretso na dito hanggang gabi na. Then, siguro alas 8 pa lang ng gabi, doon tayo makakain kaya sobrang manghihina na ako. Kasi just imagine, 170 kilometers yung tinravel ko. Tapos, magse-set up pa ako. Siguro, tumagal ako dito 2 oras o hanggang 3 oras. Kasi ako lang mag-isa. Ako yung naglilipat ng camera. Kaya ang tagal. And dahil limited lang yung kaya natin dalhin, hindi ako makapagdala ng maraming pagkain. Buti na lang dito, merong tindahan dun sa tapat ng Carantes campsite. Pwedeng lakarin mula dito hanggang dun. Kung meron pa tayong time, try natin mamaya kung makabili ako ng snack. Pero kung hindi, bukas na lang. Ayun. So, nakargaan na ako ng saging. Pwede na ako magigib. Dito natin magagamit yung pinakita ko kanina sa inyong ilaw para kahit na busy yung dalawang kamay natin, meron pa rin tayong ilaw, parang headlight. Ayan oh. Galing oh, headlight oh. So dito sa campsite na to, walang masyadong ilaw sa paligid. Kaya ala tayong nakikita ngayon dito sa camera. So ang CR nila dito ay located dito sa may Bamboo Bridge. So itong bridge na to ay papunta dun sa kanilang Wi-Fi bendo, hot and cold water bendo. At yun yung may ilaw na yun. So yung CR nila, ito sa kanan. Yung lababo, ito. Check natin yung CR. Ayan, ganyan ang itsura. Tapos, dito naman, pwede rin gamitin yung mga lamesa at upuan nila dito. So, eto, hinuhulugan siya. Sahod muna bago hulog daw. Then, may tindahan pala dito. Ayun yung tindahan nila. So, walang nagbabantay. Ikaw ang maghuhulog ng pera dito. Meron tawag dun eh, yung honest store ang tawag dun. Kaya ganun. So, yan. Ito yung sukli. Suklihan mo na lang yung sarili mo. Then, may price yung mga pagkain dito. Buksan natin. Meron siyang Milo, kape, biscuit. Ito pala oh. Noodles, disposables, pulled pork. May bonnet pa dito. Ano to? Palaman. May alcohol pa. Then yun. Galing no? Then dito naman sa Wi-Fi bendo. Ayan, ganyan siya. Tapos, tingin ko pwede mag-charge dito. Tapos 5 piso yung iuhulog mo. Then ito naman yung Wi-Fi. Ito yung instruction kung paano install sa cellphone mo. Galing eh no? So ito yung router.
O, di ba? Patayin ko lang yung ilaw ko. Kaya pala walang tao kasi kumbaga ikaw na yung magsiserve sa sarili mo, no? Mas maganda nga naman eh. Ang galing eh, no? So, hindi pare-pareho yung tatlong campsite dito. Meron silang kanya-kanyang i-offer sa'yo, no? So, natakam tuloy ako dun sa biscuit. So, before ako magluto, bili tayo dun sa tindahan. Check natin yung tubig. Ang lamig ng tubig. Grabe yung tubig. Kaya kailangan nating mag-init ng tubig mamaya panligo. Yan. Yung balde, kung bibili man kayo at kung motocamper kayo tapos ayaw nyo ng bulky, pwede ka naman magdadala ng galon, diba? So ito yung sasuggest ko sa inyo, itong Black Dog na to. May takip, so kahit na malikot ka, hindi basta-basta tatapon yung tubig. Tsaka ito, the best ng ilaw kasi ang dilim dito. Pwede kang madapa dyan, tingnan nyo. Ayan oh, kung wala kang ilaw, matitisod ka dyan. Diba? Kulay black pa naman. Medyo nakakatakot lang yung tulay nila kasi medyo malalim yung ilog. Yun, so kumuha ako ng pera since may barya naman dun, so makakapaghulog tayo. Tara. Ayun, so meron akong 100, then merong buong 50 dito, so ang ipapapalit ko ay 100 kaso tig piso dito, no? So, kukuha lang ako ng 50. Bali, mukhang kukulangin sa 50 to. Ngayon, isasakto ko na lang sa item nila, mga pagkain. So, ang biscuit nila ay 9 pesos each. So, kukuha ko ng marami. Siguro 5. 1, 2, 3, 4. Sarap to, wafers. 5. So, bali, yan, 5. Dahil tig 9 siya eh, biscuit. Ngayon nakita ko tong Milo 12 lang. So magbabawas ako ng isang biscuit. Tapos kukuha ako ng Milo. Pure sugar. Hindi, Great Taste Choco na lang. Para may lakas tayo. So tama ba? Tig 9 to. Tapos isang coffee. So pasok, 50. Sakto, di ba? So ang total is 49 pesos. So mag-iwan na ako ng 100. Then, di ko na kukunin yung sukli ko. Piso lang naman eh. Hindi ko na kaya. Nangihina ako. Kainin ko na yung isang wafer. Masarap to ah. Angas dito eh. No? Pwede sa magtutropa. Tapos bahala na kayo kung anong kunin ninyo. Sarap. Iba talaga pag gutom. Para ka nagtatransform into monster. Yung kahit ano na lang. Basta pagkain, kakainin mo. Sobrang gutom. Okay, dito naman tayo sa kanilang Wi-Fi bendo machine. So, inaalam ko lang kung paano. Mukhang barya din dito. Ayun, nagpapalit ako ng barya dun sa tindahan. Tig-piso lang pala to eh. Madali lang mag-connect. Ayun, sa 10 piso, 2 oras. Ngayon, subukan natin ihulog yung 10 piso. Tignan natin kung pwede. Yun, pwede naman pala. 10 kaagad. So, ang pinapalit ko ay 50 pesos. Ang 50 pesos ay 10 oras. Pwede na to. Done paying. Ayan o. Ganyan lang siya. Done paying. Yun. Connected na. Ayan. Yung pangalan ng Wi-Fi nila is Cozy Trail Wi-Fi Bendo. Ayan. Connected. May narinig akong kumakahol na aso. Bumalik ako sa tent agad. Baka kasi mawala yung pagkain ko sa lamesa. Ayun. Buti na lang. Hindi nagalaw. Nakalimutan ko may pagkain nga pala dito. Alright, this is it. So, ang uunahin ay magsasaing ng shirataki rice. Para sa shirataki rice, magpapakulo lamang ng tubig. Ang dinala ko is 1 cup of rice.
or shirataki rice. Ganito siya kadami. Then, ilalagay lang natin siya dito sa titanium natin na lagayan. Bubuhos mo lang ng ganyan. Then, papakulo tayo ng tubig. Yan. Tapos, tatakpan natin. Habang hinihintay natin kumulo yung tubig, lalabas ko na yung ating pinamalengke. So, yun na nga. Ipagluluto ko kayo ng kilawin. Dahil hindi pa ako nakapagluto ng kilawin ever since nag-camping tayo. Kaya ako lang naisipan ngayon. So, ito. Naka-chop na yung mga meat at pinagsiseparate nila kada plastic, no? So, 3 klase ng meat yung kilawin, no? Meron siyang laman ng baboy with konting taba. And then, ito, hindi ko sure kung ano to, no? So, ito, malamang liver. Okay. Ito mukhang giniling yata. Not sure. Ayan, ganyan siya. Ayan, mukhang utak ng baboy eh. No? And then, ito ay atay. Oo, atay nga, no? So, hintayin ko lang kumulo ang tubig para makapag-pirito na tayo ng laman. At habang hinihintay yan, maghihiwa muna tayo ng sangkap gaya ng sibuyas, bawang. Mukhang marami ang ulam ko ngayon kasi ang dami ng meat. Pero ilalagay ko na lahat yan. Sana magkasya sa lutuan ko. No? Or kung medyo lunod na sa ingredient, di bawasan ko na lang. So yun, babalatan at hihiwain lang yung bawang. So yun, kumulo na yung ating tubig. Off na natin. Then kailangan lang natin ng basahan para hindi tayo mapasok. Yan. Tapos, tansyahan na lang, no? Kasi wala kasi tong level. Di ko alam kung gaano kadami. So, tansyahan na lang. Since 1 cup yung shirataki, dapat nasa 1 cup din yung tubig niya. Yan. And then, tatakpan lang natin to. So, sakto, sealed itong aking pantakip. Meron siyang rubber. At gawa siya sa titanium. Kaya napakagaan. So, ito naman, meron siyang lock. Yun ang maganda sa kanya. Talagang sealed siya, no? Yan. Yan, hihintayin lang natin ng 10 minutes since magluluto pa naman tayo. Nakakapanibago ngayon kasi ang laki nung lamesa ko. Dati ang sikip-sikip ko. So, hindi ko maipatong dito yung mga sangkap tsaka yung mga gamit ko, plato, ganyan. So, ngayon, alam mo yun, iba talaga eh, no? Laking ginhawa talaga pag tama yung ginagamit mong equipment sa pagka-camping eh, no? So, ngayon, hinihiwa ko na yung mga bawang. So, mapino naman hinihiwa to, no? Dapat durog-durog talaga siya. Tapos yung sibuyas naman, may natutunan ako sa mga napanood ko. Nakita ko lang kung paano nila hiniwa yung sibuyas. So, ginito nila. Hiniwa niyang ganyan. Hindi ko alam ba't niya ginagawa to. Kung pwede namang aklatin na lang yung mga balat, di ba? Pero ito, ginanyan niya. So, ganyan. Ayan, yan ang lalabas. Halos maubos na yung sibuyas, no? Oh, yan. So, ito yung natira. Oh, ngayon, hihiwain na natin to. Based dun sa nakita ko, hindi ganun kalalaki yung hiwa ng sibuyas. So, ganyan lang siya. Ito pa yung ibang sangkap. 2 sili green, dahon ng laurel, ajinomoto, at 2 pack ng paminta. Then, check naman natin yung shirataki rice natin. Yan, oh. Ayan, ganyan siya ngayon. Diba? Ang shirataki rice, 1:1 kasi ito eh. Meaning, 1 cup of shirataki and 1 cup of boiled water. Ngayon, kahit sumobra siya, hindi maselan yung shirataki sa ganun. Tapos, less hassle pa pag nasa campsite, like now, papakulo ka lang ng tubig, di ba? May kanin ka na. Tapos, sabi nila, 0 carb daw ito at 0 sugar. Kaya para sa mga nagda-diet, pero gusto pa rin ng magkaroon ng kanin sa kanilang meal, shirataki rice is the best. So, para sa akin naman, hindi naman ako diabetic pa, kaya ito yung sinasain ko kasi para mas madali. Tsaka nakasanayan ko na ito yung kinakain ko kasi sa mga sanay na kumain ng kanin, pag bigla-bigla nilang kinain yung shirataki, maninibago sila. So kami, medyo matagal na kumakain ito. So pati sa bahay, ito na rin yung kinakain namin. Lipat lang natin to dito para magandang tingnan. Alright, let's go! Lutuan time! So, kailangan natin ng kawali. Then, painitin na natin. Isabitan pala ako dito. Yan, napaka-effortless nito. Then, ready natin yung ating stirrer.
ipatong natin sa platito para hindi nagmamantika yung lamesa. So ang uunahin natin is pipirituhin itong baboy. Meron naman akong enough na mantika naman dito. Kasya na to para bukas. Saka yung baboy naman kasi kahit hindi mo lagyan ng mantika, 'di ba? Nagmamantika na siya pagka inuluto mo, 'di ba? So, yun. Compare kanina yung klima dito, lumamig na, no? Nasa 8:30 PM na kasi. Tapos sa 8:30 PM wala na masyadong dumadaan at saka dahil regular days lamang ngayon, hindi ganoon kadami yung sasakyan diyan sa main road, no. Hindi naman ganoon kaingay. Then may naririnig lang akong mga aso doon. Mukhang merong nakatira kasi dito sa likod ko. Kanina nga merong dumaan. Mukhang residente siya doon, estudyante siya. Okay naman dito at bukas makikita ko kung ano pa yung ma-observe natin dito at para may share ko din sa inyo. Yan, lagyan na natin ng mantika. Yan, sobrang init ng kawali. Sobrang usok niya, no? Tsaka ang maganda dito sa kawali ko, no? Stainless siya, no? Hindi umiinit yung tenga niya. Nangyari dito? Sobrang init. Yan. Mild-mild lang. Yan. Kailangan mainit yung mantika eh. Sobrang tulog na tulog yung baboy eh. Lamig kasi. Parang nakarep dito. Okay. Luto na natin lahat. Mamaya na natin bawasan kung ano lang yung ikikilawin natin mamaya. Tingnan mo kapag tama yung init ng kawali, hindi dumidikit yung niluluto. Ang next naman is itong pork liver. Yan. Mabilis lang siyang maluto eh, no? Kaya kailangan lagi mo siyang hinahalo para pantay yung luto. Okay, pwede na to. Ang next naman ay pork lungs. Akala ko utak kanina. So, naghahalo yung liver kanina tsaka dito sa pork lungs. Kaya nagkakaroon siya ng itim-itim. So, para hindi naman pangit tignan yung kawali. Ayan, kunin na natin yung liver. Maganda naman dito, parang spatula siya, no? Medyo malambot. Ako, so far, yung lamesa na to, ito yung pinaka gusto ko na sa ngayon. Kasi, ang laki talaga. Ang dami mong magagawa dito. May... ano, alam mo yun, may sampayan pa. Yung lahat na pinagsama, may basket pa ako sa ilalim. Yung lutuan ko, nandito lang, hindi natatanggal. Kaya, tingnan nyo, sarap magluto. Tapos kahit ginaganyan ko yung kawali, hindi ko hinahawakan. Hindi umuusog yung lutuan kasi nakapix siya. O ito, okay na to. Ita-transfer ko muna siya dito. Hindi na dun sa ito kasi baka mahalo to eh. Dito na lang. Separate. Tapos lalagyan ko ulit ng mantika para makapaggisa na ng bawang sibuyas. Okay, ito na yung bawang. Mangingitim lang talaga siya, no? Kasi yung meat kanina. Kaya galaw-galawin mo lang lagi yung bawang. Then yung sibuyas. So kasamang ginigisa yung pork lungs dito sa bawang sibuyas. Tapos isusunod yung baboy. Siguro ganyan lang kadami. Ito yung laman ng baboy with taba. Lalagyan ng betchin, patis, paminta, tubig, haluin, tapos takpan. Pwede na to. Ang init. Ang next ay lalagyan natin ng suka. Yan. Pagkatapos lalagay na yung liver. Tansya na lang. Siguro mga ganyan lang. Yan, haluin natin. Tapos yung sili, naputol yung sili ko. Tapos yung dahon ng laurel. Yan, tapos takpan ulit. At eto na ang moment of truth. Init. Mukha ba siyang kilayin? Ay, kilawin pala. Sa Kapampangan kasi kilayin. Hindi natin malalaman kung hindi natin titikman. Yung sabaw muna. Lasang kilawin naman. Mukhang nakaswerte ako ngayon. Nakachamba. Ang gusto ko sa kanya, maasim-asim. So, papatayin ko na siya. Yan. Yung laurel, pampabango lang naman yan. Okay. Pwede na tayong kumain. Ngayon naman, itong natira kong meat, yung liver and yung laman ng baboy is itatabi ko muna dito.
Para bukas ng umaga, hindi lang corn beef yung ulam ko, kundi meron din akong ibang putahe. So since malamig naman dito, sana hindi masira. Kukunin ko lang yung pang bonfire natin. Tapos yung lighter natin na pang outdoor. Nung nakarang camping video natin, nakalimutan kong itag. May nagtanong sa comment section. So, eto yon. So, check nyo na lang dyan sa baba. Kasi ano to pwedeng humaba yung dulo niya. Halimbawa, para hindi ka mapasok. And then, ganyan siya. Yan, parang butane, no? Para akong lumabas mula sa kadiliman, no? Ang dilim ng background ko. So, yun ko na itong bonfire para habang kumakain may apoy. Dito na natin sisindihan. Then, ang maganda dito kahit ganyanin mo, mag-on pa rin siya, no? May adjustment pa siya dito sa likod. Ang bilis niyang umapoy, oh. Tsaka maganda, malayo sa kamay mo yung apoy dahil na-extend tong dulo niya. Tatlo lang yung sisindihan ko para mas tumagal siya. Tapos ito nga palang lighter na to, pwede mo rin kargahan. Ayun yung kargahan niya. So, unlimited siya ngayon. Bili ka lang ng pangkarga. Tapos nakikita mo dyan yung laman niya. Ayun, may fluid. Tapos ang angas pa niyang tingnan, oh. May takip to. Tinanggal ko lang kasi natatanggal. So yan, ganyan siya ngayon, oh. Angas, di ba? Ganyan yung apoy natin ngayon, di ba? Ang ganda. Tapos lalagay natin yan dito. Oh, di ba? Okay, let's eat. Ang bilis, malamig na nga. Yun lang ang kalaban dito, no? Mabilis lumamig yung pagkain. Maganda rin na lagi kayong nagbo-bonfire, especially sa malamig na lugar, para may tiga bawas ng lamig. Like yung bonfire ko, papunta dito yung hangin, so nasasagap ko yung medyo mainit. So dito naman sa Shirataki, ubusin ko na yung 1 cup of rice. Then, sandukin na natin to. Tulog yung ulam agad. May sandok ako dito pang ulam. Ito yung pasandok ko ng ulam. Yan. Mainit-init pa naman siya. Lagay ko lang sa gilid. Ako mukhang mapaparami yung kain ko kasi gutom na ako. Ayun siya. Ayan, ang ating kilawin. For today's dinner, kain po tayo. Ay, umuusok pa, oh. Nice one. Puti na habol ko pa. Tara, kain na tayo. Mababa yung lamesa ko. Hawak ko na lang. Sarap. Asim. Ang sarap ninong nung beef, yung pork. Makunat-kunat. Sarap. Okay naman yung ulam, eh. Pero habang patagal ng patagal kinakain ko siya,
may nalalasahan akong mapait eh. Hindi ko alam kung alin dun yung mapait eh. Siguro sa dahon ng laurel, not sure. At saka yung sabaw niya parang masyadong madami. Kasi yung nakikita kong kilayin na binibenta sa amin, wala naman sabaw. Meron siguro konting-konting sarsa. Siguro yung sa akin napasobra lang. Then syempre, after kumain, kainin na natin yung prutas. Hugasan ko lang yung ubas. Di muna ako gumawa ng tabo kasi pwede namang gamitin yung tasa. Mamaya na lang pag maliligo. Masarap to lagyan ng asin. Di pa nga pala ako minom ng tubig. At dahil malamig, doon tayo sa bonfire natin. Yan. O, diba? Warm siya, oh. Sakto papunta sa akin yung hangin. Wala lang siyang amoy, no? Amoy lampar siya. Tsaka, pag tumagal ka nakatutok sa apoy na to, iitim yung kulangot mo. Ano? Sarap ng ubas, seedless. Ang lamig ng prutas. Parang nakarep. Problema lang sa saging, no, pagka bumabiyahe, nabubugbog siya, no, nangingitim, lalo na pag may initan. Meron nga pala akong ilaw sa poste, nakakalimutan. Yan, para maliwanag ng konti. Alam niyo yung pinapanood ko sa YouTube ngayon? Ito yung pangalan niya. Lanbo and Lira. Kasi siya ay naka-jeepney. Kaya lagi ko siyang pinapanood kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanya kapag naka-jeepney ako. Kasi sigurado ako yung ginagawa niya, yun din yung gagawin natin. Pero ang the best lang sa kanya is maganda yung camera niya. May bokeh effect yung mga videos niya. Tapos lagi siyang may bagong gadget sa pagka-camp. So yung mga gadget na yan, kaya niyang bilhin kasi may lalagay niya sa sasakyan. Unlike ako, kung ano yung pinaka-the best na gamit na may sasakay ko sa motor, yun yung palagi ko nang gagamitin. Hindi ako pwedeng mag-experiment kasi nga limited lang yung kaya kong dalhin. Unlike dito, pagkatapos mo gamitin, palit ka lang, di ba? Kaya naman bitbitin. So, simpa kami ng kulay. Chiffon ivory. Since nabanggit ko na rin sa inyo yung jeepney, baka sa next upload natin, sana ay naka-jeepney na po tayo. Nakuha ko na yung pangarap ko na magkaroon ng Zontes 400G version 2. Para sa 4 wheels naman, ang pangarap ko is jeepney. Though meron tayong high ace, pero hindi kasi siya fully capable sa off-roading. Lalo na 4x2 lang siya, tapos hindi siya ganun kataas. Makakapag-camping pa rin naman tayo gamit yun, pero limited lang yung kaya niyang puntahan. Unlike sa jeepney, kahit maliit, diba, kaya niya sa off-roading. Since tayo naman ay solo camper, sakto lang sa atin yung jeepney. Parang lang akong nagdagdag ng 2 pang gulong, no, comparison sa pagmumotor natin. Ang nagustuhan ko sa kanya, yun nga, 4x4, mataas ang ground clearance, made in Japan, matibay, maraming accessories, compact siya, at lalong-lalo na sa 2026 model, kumpleto na yung safety features niya at mas advanced yung technology niya compare sa mga previous model ng jeepney. Ang downside lang, mahal siya. Nasa 1.3 million kasi siya, kaya hindi siya basta-basta. Kung Z1000 lang yan, kaya natin magpalit kaagad. Pero nakita nyo, binenta ko na yung XSR 900 ko, tapos may konting ipon
hapon, ngayon pa lang ako nakabili. At ang tagal ko nang sinabi sa inyo since nag-start tayong mag-moto camping, siguro magwa 1 year na. So ngayon ko pa lang may lalabas sana ang Jimny natin. So kung ang araw ngayon ay Martes, ang Jimny po natin ay baka lumabas ng Webes o Friday. Maybe ang next upload natin, hindi camping muna pala, kundi isasama ko kayo na i-release yung ating bagong sasakyan. So i-upload natin siya sa YouTube. So yun, expect ninyo yun yung upload natin. At I'm very excited. At marami na naman tayong magagawa. Marami na naman tayong mabibiling bagong kagamitan and para may share ko sa inyo. Excited na ako and kahit naka-Jimny na tayo, Baguio pa rin ang ating pupuntahan. And tama-tama kasi pag nag-camping tayo sa Lake Tabeo, bare months na siguro yun. So sobrang lamig. Dito pa lang malamig na kasi giniginaw na ako. So what more sa Lake Tabeo. So sakto, Jimny yung gagamitin natin. So yun. Abangan nyo na lang sa next upload natin. It's 1:49 AM. Sobrang kaka-cellphone ko. Hindi ko na malayan yung oras. Kaka-scroll ng accessories ng Jimny. So sobrang lamig dito. Ngayon, naisip ko bukas na lang ako maliligo. Pero maghihilamos at magtututbrush muna ako. Ito palang ilaw natin sa poste. Kapag naka-low settings lang siya, yung ganyan yung ginamit pong bumbilya niya, tumatagal. Kung sinindihan ko siya ng 8 PM, magto-2 na. So, nasa 6 hours na siyang naka-on ng ganyan. Tumatagal din, no? So, pwede rin pala. Mukhang bago ako matulog, naka-on pa yan. Oo nga pala, no? Yung lagayan ng mga toiletries ko, ito yung bag na maganda kasi mesh siya. So kahit na basa yung mga nilalagay mong gamit sa loob at saka kapag nababasa siya sa loob ng CR, okay lang kasi nga mesh siya. Hindi nag-absorb ng tubig, madaling matuyo. Tsaka hindi nakukulob yung laman. Kahit na iwan mong basa, kusa siya matutuyo. Hinanap ko rin kung saan in-order ng misis ko to at pinasend ko yung link. So marami palang size to and meron pa siyang ibang kulay. So lahat ng pangangailangan ko, kasya lahat dyan. Basta yung mga loob is maliliit lang. Kagaya ng Colgate na to. Ngayon toothbrush muna. Sobrang lamig. Giniginaw ako. Nanginginig yung katawan ko. Dala na rin ng pagod ko. Hindi ko na kinaya yung lamig. Iba yung lamig ngayon. Siguro sa lahat ng pinagcampingan ko dito sa Baguio, naka-4 pa lang ako eh. Ito yung pinakamalamig na feel ko. Siguro dahil 2 AM na. Kaya siguro ganun. Yung tubig parang nasa yelo. Ang lamig. Grabe to. Tindi.
Hindi pa ako nagdala ng jacket. Kalimutan ko. Dito sa Baguio, hindi ka pagpapawisan. Pagpawisan ka man, agad-agad, matutuyo. Lamig. Pati kumot, malamig. Matutulog na ako. Good night, everyone. Kagabi, paputol-putol yung tulog ko kasi ang lamig. Tapos tumatagos sa tent yung lamig lalo na sa ilalim. Tapos pagdating ng siguro mga alas 7 ng umaga, sobrang dami ng sasakyan na dumadaan dito, pati motor. So doon ka magigising eh. No? 3 AM na ako nakatulog kagabi, nagising ako ng 9 AM. So mag-aayos muna ako ng almusal. Tapos yung binili kong Great Taste Choco kagabi, tikman natin ngayon. Tapos 10 hours lang yung inabil kong wifi, di ba? Mag-aabil sana ako ngayon ulit. Kaya lang, brown out pala dito hanggang 5 PM. Same din sa nangyari sa akin sa Art Hub. Nag-brown out din. So madalas yung brown out dito sa Baguio talaga. No? So ilalabas ko muna tong lamesa. Total di naman naulan para maliwanag. Oops!
Sa mga ganitong lugar, no, mahirap lang magpwesto ng camera. Kasi hindi pantay-pantay yung lupa. Kailangan talaga yung paa ng, yung tripod mo, adjustable sa level ng pagpapatungan niya. Hindi yung tripod na tatlo yung paa, tas fix na siya. Yung level niya pantay. Paano yung, yung lupa? Kung hindi pantay, di tabingi yung tripod mo. Kailangan yung paa ng tripod mo, namumove silang tatlo, tapos na-adjust yung higpit para hindi lang siya basta nagmumove. Napupwesto mo pa yung matigas yung paa, kagaya nung ginagamit ko ngayon. Okay, so ngayon ay maghihiwa na ako ng sibuyas dahil magluluto tayo ng corned beef habang pinapainit ko yung tubig. Dahil sigurado manghihina ako niyan pag pauwi ng Pampanga, malayo-layo pa ako. Tapos isa sa reason pa kung bakit hindi ako makatulog ng maayos. Kasi, alam mo, excited ako dun sa gym ni kasi. Hindi maalis sa isip ko dahil malaking improvement sa camping videos natin kapag nagkaroon na tayo ng gym ni kasi. Marami ng options ang magbubukas at maraming items tayong magagamit sa pagka-camping. Kung magtuloy-tuloy man, di ba? Pero bukod sa gym ni, wala naman akong balak na mag-upgrade pa ng mas malaki kasi as a solo camper, yun na yun eh. Paano ba yung hiwa nito? Siguro pabilog. Nakikita ko si pabilog eh. Commercial ng Argentina corned beef. Bilog yung sibuyas eh. Kasi dun sa presyo pa lang ng Jimny is 1.3 million. Marami ka nang mabibiling mas malaki dun, di ba? Especially kung second hand. Masyado naman malaki yun and mas mahal yung maintenance. Sa Jimny kasi low maintenance lang. Saka sa panahon ngayon, mas mahal na yung diesel. Gas engine kasi yun, so tipid pa rin, no? Okay, para sa patatas, so gasan lang natin. Wala pala akong tabo, no? Yung baso na lang ng aking paggawa ng kape. So yung patatas, babalatan muna. Sabi nung nagtitinda sa palengke, si Suki, lalagyan ng kamatis yung corned beef. Hindi pa ako nakatikim ng may kamatis na corned beef, no? Kailan kaya nilalagay yung kamatis? Siguro pag paluto na yung corned beef or pag medyo luto na yung patatas. Tapos kamatis and then corned beef, no? Itutuloy ko na to para sa Great Taste Choco. Ito, masarap. Alam mo, isa sa nakaka-enjoy sa pagka-camping, kapag yung mga gamit mo sa camping is maliliit, para ka lang naglalaro, 'di ba? Mahilig sa ganyan yung mga batang babae, mahilig magluto-lutuan, ganun. Pero syempre dahil bawal silang humawak ng apoy, mga artificial lang, mga dahon-dahon sa kapitbahay, ganun, mga tangkay. Pero dahil sa campsite, nagagawa mo yun, no, sa pagka-camping, lalo na kung may kakayahan ka ng bumili ng mga totoong gamit at makapamalengke, ganun. Di ko lang alam kung sa mga magkarelasyon, kung yung babae ba ang mas nagyayayang mag-camping or yung lalaki. Paki-comment naman dyan para may idea ako. So, tignan natin kung totoo. Yung girlfriend nyo ba ang madalas mag-invite or magyaya na mag-camping? Or si boyfriend ang gustong mag-camping? Kasi itong ginagawa ko, ginagawa natin to nung bata tayo. Pero hindi ko lang na-pursue, kumbaga. Kasi gawain ito ng babae. So baka sabihin naman pusong babae ako. Ngayon, no choice tayo kundi magluto dahil wala tayong kakainin. Tsaka share ko lang sa inyo, hindi porket nagka-camping tayo is puro preservative na yung iluluto ninyo. Kailangan yung normal na pagkain talaga, yung lutong bahay, ganun. Tapos corned beef yung niluluto ko ngayon. Hindi, kasi ito, pang breakfast na to. Hindi naman ito yung parang pinaka main meal mo sa buong araw. Hindi naman masama yung paminsan-minsan na ganyan. Pero hanggat maaari, kailangan magluto ko yung normal na pagkain talaga. Lalo na kung minsan lang naman kayo mag-camping, di sulitin nyo na, di ba? Luto kayo ng menudo, yung mga ganyan. Pagdating ng merienda, magluto kayo ng palabok, ganun, di ba? Spaghetti. Sarap kaya nun, no? Lalo na kalderetang bibe. Ow! Gusto kong mag-kalderetang bibe eh. Maghanap lang ako ng bibe. Try ko nga minsan.
Siguro magagawa ko yun pag may sasakyan na. Kasi kailangan naka-cooler yun eh. Huwag nyo sasanayin na bibili kayo sa fast food ng ganun para ma-enjoy ninyo yung pagka-camping. Mas nakaka-enjoy mag-camping kapag meron kang ginagawa. Yung abala ka sa ginagawa mo dito. Hindi yung basta uupo ka na lang din tapos na. Parang kulang kasi. So ganun naman talaga yung pagka-camping. Uupo ka, diba, makita mo yung nature. Pero masarap gawin yung nakatunganga kang ganyan pagkatapos mo magluto at makakain na. Kasi ang sarap mag-relax kapag meron kang na-accomplish. Tapos titingin ka na lang ng ganyan. Ano ba, naglaba ka, di ba? Ang sarap tignan ng labahin kapag katapos mo na siyang sinampay. Tapos titignan mo, naka-arrange sila ng pantay-pantay. Pati hanger, pare-pareho, damit na nilaban mo, kulay-kulay. Sa decolor, sa puti or black, di ba? Magkakaiwala. Tapos titignan mo ng ganyan. Parang ganito rin. Yung mga puno, nakikita mo. Tapos tapos ka ng kumain. Nag-relax ka na, naghugas ka na ng plato. Di ba? Yun ang nakikita kong the best sa ginagawa natin to. And some of you hindi pa kaya ngayon kasi dalawa kasing bagay yan eh. Sa oras at saka sa pera. Although hindi mo naman kailangan ng malaking pera para makapag-camping. Kaya lang syempre, lalabas ka ba na sakto lang ang pera mo? Siyempre hindi, di ba? Kailangan magpapasobra ka. So, ang pinakamahirap lang dyan yung oras. Kasi kung halimbawa, nagtatrabaho ka, then ang day off mo lang isang beses sa isang linggo or 2 araw sa isang linggo. Siyempre, meron ka pang mga priorities, no? So, hindi mo magagawa yung mga priorities mo kung nandito ka. Eh, siyempre, pag nag-camping ka, 2 days yung minimum. Di ba? Dito ka matutulog eh. Kinabukasan ka pa uuwi. Di pag uwi mo sa bahay, kinabukasan pasok na naman sa trabaho. So, medyo mahirap. Buti na lang, meron mga campers na nag-upload sa YouTube, kagaya ko, na kahit na hindi nyo na-experience physically, kahit papaano, sa bahay ninyo, after nyong pumasok sa trabaho, magre-relax ka, ito yung, di ba? Ito yung may papakita lang namin. At yung tips. Then, darating yung panahon, nagkaroon ka na ng bakasyon, nag-leave ka, or panahon ng holidays, gusto mo na mag-camping, then, mentally, prepared ka na. Yung mga items na lang ang kukumpletuhin mo, lamesa, upuan, tent. Sigurado naman, meron kang motor, meron kang sasakyan. Pwede na yun, kahit anong, ano pa yan, kahit anong transportasyon, basta kaya mong dalhin yung mga importante, go, di ba? Pili ka lang ng campsite na hindi ka naman ma-stress, especially dito. 3 yung nandito, yung pinakamalalapit. Kung gusto mo ng malamig na klima, no, na hindi ka pagpapawisan kahit na nagluluto or nagsiset up ka ng tent, dito sa Carantes Forest. Not sure kung meron pang ibang campsite dito sa Carantes Forest, pero as of now, 3 lang yung alam ko. Yung ang Art Hub at saka yung Camp Carantes, then ito ngang Cozy Trail, no? So pili ka lang dyan, or pwedeng yung 3 na yan, puntahan mo. Malamig dito. Hindi ka mabibilad. Hindi ka rin iitim. So, pagising mo ng umaga, malamig pa rin. Kahit tanghali. Ito, patanghali na. Pero, tinan mo. Malamig pa rin. Tikman nga natin tong Great Taste Choco. Lasang lactum. Alam niyo yung lactum? Umiinom ako ng ganun ng bata ako eh. Malnourished kasi ako nung bata ako eh. Kaya tumatak sa akin yung lasa ng lactum. Ano siya? Chocolate na parang madaming tubig. Nalalasahan mo yung chocolate pero ang tabang. Okay to ah. Masarap. Sarap humihigop ng mainit na ganito sa umaga. Kasi naiinitan yung sikmura mo lalo sa malamig na panahon. Pagkatapos, tama yung mainit yung kape para hindi masyado mabilis yung pasok ng caffeine sa sa loob ng katawan mo or sa bloodstream ganun para hindi ka magpalpitate. Then yun, magluluto na tayo. Try ko.
Pwede na to. Haluin ko lang para yung sibuyas maluto. Last halo na lang to. And then, dito na rin ako kakain. Wala naman akong kasalo, so dito na lang, pwede na dito, di ba? Yan, dito na lang. Ito yung pagkain natin ngayon, di ba? Ang daling hawakan. Camper na camper yung dating, di ba? Oh, yan. Okay, let's eat. Masarap nga yung Delimundo na corned beef. Yung meat niya juicy. Masarap yung hibla. Dahil nilagyan natin ng kamatis, medyo maasim-asim yung corned beef natin. Yung patatas, ay, lumambot. Sarap. Samahan mo pa ng napakasarap na shirataki rice. Oh, kain na. Oh. Dahil alam mong wala namang sugar yung shirataki rice, kaya kahit na ang dami mong kinakain, okay lang. Yung sobra nga pala kagabi, nakalimutan kong, pero okay lang. Bigay ko na lang sa mga manok. Sabi naman dito sa campsite, yung basura, isi-separate yung nabubulok sa hindi. Tapos yung hindi nabubulok, ilagay sa plastic. Tapos yung nabubulok naman, i-scatter daw. Okay lang iwan dito yung nabubulok. Basta wag niyong ipunin sa isang lugar. Scatter ba? Bay, buhos mo lang ganun. Eh since meron namang manok dito, pakainin na natin sila. Hindi naman yata bawal, di ba? Meat. Ngayon, ikutin naman natin yung campsite. Pero bago yon, papakita ko muna sa inyo kung ano yung vitamins na iniinom ko araw-araw. Hindi ako nagtitinda nito. So, share ko lang. Para sa inyo, baka kailangan nyo rin. Kasi kung minsan, pag nagka-camping, hindi ganun kasustansya yung kinakain natin, di ba? Minsan, kulang pa sa tulog. So, ako, ang iniinom ko is Conzace. Meron siyang vitamin A. Lalo na kung mahilig kang nagse-cellphone, nagko-computer. So, kailangan natin to, vitamin A para sa ating mata. Meron din siyang vitamin E, ascorbic acid, vitamin C, and zinc. So, yun. Araw-araw kong iniinom to. So, hindi naman siya mahirap inumin. Medyo matamis siya. Pagka nilagay mo sa dila mo, then capsule lang siya. Ayan o, ganyan lang siya o. Ayan, ganyan lang siya kaliit. Okay, ito yung pwesto ko. Ito yung pinakadulo na from main road. So hindi ka pwedeng pumasok doon sa likod kahit na may dalawang way. Kasi dito, private area, may gate. Doon naman may daan and may nakalagay na no trespassing. Meron din dito, pababa doon. Pero sa tingin ko, bawal din dyan. Kahit na walang nakapaskil kasi meron ako nakitang nakalabas na tao kanina dyan. So mukhang may nakatira doon. Ganito kalawak yung camping ground. Dito yung napili ko. So dito, pwede pa kayo. Lalo na dito banda. Tapos may makikita tayong mga dati nang nag-bonfire dito. So, ibig sabihin, dito sila nagpwesto. At base sa lupa, medyo dapa. No? So merong nag-set ng tent dito. Dito naman meron din. Yun yung bonfire. Doon, pwede rin. So matotal kung car camper ka at medyo malaki ang rig mo at yung tent mo, 1, 2, 3, kasya. So dito kasi is daanan tsaka doon. So hindi ka pwedeng pumwesto dito. Although pwede naman kung walang ibang camper. Tapos hindi ko na ipakita ng maliwanag sa inyo yung papunta sa CR. So ito yung papunta sa CR. Lalakad ka towards sa main road, no? Sa tabi ng bakod. So ito yung hagdan kagabi na tinawiran natin na medyo malalim pero wala naman tubig sa baba. Yan, ganyan siya. Kawayan. May hawakan naman. So dyan dumadaloy din yung
tubig. So dito yung bendo machine. Dito kung saan tayo bumili sa kanilang mini grocery. Ito yung lababo kung saan tayo naghuhugas ng plato. At ito yung kaisa-isang CR nila. Hindi ko alam bakit isa lang yung CR nila, no? So ayan. Ayan siya. Okay. May bubong, so kung gusto nyo magstay dito para kumain, yan, salo-salo pwede dito. Ayan yung mini grocery. Ito naman yung wifi, bendo machine, and yung charging station. Hindi ko alam kung ano to, baka bahay ng caretaker. Ito yung isa pa nilang gate, at kung doon kayo nag-camping katulad doon sa pwesto ko ngayon at aalis na kayo, dito lang kayo lumabas para dire-diretso lang palabas ng road. Kasi kahapon, dito tayo pumasok kahapon at yung isang gate andun sa kabila. So ito yung kanilang reception area. Then pagpasok ko, ito yung makikita mo kaagad. Ito yung main camping ground. Pwede dito siguro mag-picnic lang, glamping, ganun. Para kung gusto nyo kumain sa labas at solo ninyo, dito pwede. Yun, dito pwede kayong pumesto sa tabi ng bahay na yan. Isa dyan, isa dito, mas maluwang. Then sa gitna ng dalawang puno na yan, doon, pwede pa sa likod ng umbrella. And then doon banda, meron kasing gate. So hindi ka pwede pumesto doon. Meron kasi nakatira dyan. Dyan yung aso na naririnig nating kumakahol. Dito pwede. Kaso kung meron doon, nasa harapan kanya. So, depende na lang sa'yo. Then, of course, hindi kayo pwede dito dahil daanan yan papunta doon sa kabila. So, dito sa gitna na lang. Yan, pwede kayo dito kung meron nakapaligid sa inyo. Ito yung pwestuhan ninyo. And kung mapapansin nyo, merong block dito. Since dito sila nagbo-bonfire, malamang may nagpwesto na dito. Pwede rin doon. And swerte, meron pang mga putol na kahoy dito. Dito banda, okay din. Kahit naman hindi siya dyan dumaan, kahit doon ka magpwesto, wala namang dadaan dyan kung open naman yun. No? Doon na lang sila dadaan papunta doon sa pwesto ko. Kasi kahapon dito ako dumaan eh. Siguro ang kasya dito na car camper is 20 to 25. Sa moto camper naman, maliit lang naman yung space na kinakain namin. So, yun lang talagang downside. Dinig talaga yung mga sasakyan sa tabi ng kalsada. Ano? Ayan o. Para naman sa mga gustong mag-camping dito, eto naman yung presyo. So, 400 pesos po per head. 25 pesos naman para sa environmental fee. Para sa one motorcycle is 70 pesos. Ang total is 495 pesos. So, kung magka-camping po kayo dito, hihingan po nila kayo ng 50% down payment. Babayaran nyo na lang bago kayo umalis. Or pwede na lang isend sa GCash bago kayo umalis. So kahit na hindi nyo nakausapin yung caretaker, labas na lang kayo doon sa gate na sinasabi ko para mas madali. Yung rules dito is same lang din sa mga ibang campsite. Yung check-in is 12 noon, yung check-out is 12 noon din. Pero ako, nagpa-extend ako hanggang 5 PM. So ang sabi ng caretaker, mag-a-add na lang ako ng 50 pesos. So bawal daw yung alak dito, bawal manigarilyo, bawal yung maingay na music, bawal sumigaw. Pagdating naman sa basura, yun nga, isa-separate nyo yung nabubulok sa di nabubulok. Yung nabubulok is-scatter nyo dyan para pwedeng kainin ng mga hayop or total organic naman yun. Bawal, mga sibuyas, bawang. So okay lang siya. Huwag mo lang iipunin. Para sa di nabubulok, ilagay ninyo sa inyong garbage bag. Pagkatapos, ihang ninyo sa mataas na lugar para hindi maabot ng pusa or aso. At bago kayo umalis, yun daw mga hindi nabubulok na basura ninyo na nakalagay sa garbage bag is ilalagay sa designated area. Sa 24 hours na pag-i-stay ko dito, unang mapapansin mo, mas maingay siya sa dalawang pinagcampingan natin dito sa Carantes Forest kasi mas nakalapit siya sa main road tsaka nakaharap siya. Unlike dun sa dalawa, papasok ka pa sa kanto. Pangalawa, gaya ng naririnig nyo ngayon, dahil may nakatira dito, dinig na dinig yung kahul ng aso. Lalo na pag dumarating yung owner. Super excited nung aso, no? So yun. Pero pagdating dito naman, maayos kasi walang basura. Yung camping ground, pwede na kahit saan pumwesto. Sakto pa, hindi maulan, so hindi madulas. Beware lang pagka maulan, meron daw bumabagsak na mga branches, kaya ingat din kayo ha. Maganda, nakatabi sa puno, pero pag may nalaglag, rekta sa tent mo, no? So medyo delikado lang eh, no? Talagang pagka tag-ulan, medyo delikado lang talaga kahit saan campsite, lalo na pag mapuno. So walang kuryente ngayon kasi mukhang nagpuputol yata sila ng puno kasi ayun yung mga nagpuputol, naka-uniform. So baka yan yung dahilan kung bakit walang kuryente dito kasi
para hindi sumayad yung sanga sa kable ng kuryente kaya binabawasan nila. Sa tatlong campsite dito sa Carantes Forest, may kanya-kanyang katangian sila. Kung ako papipiliin, pinakagusto ko talaga yung Art Hub dahil doon maluwang tsaka marami sa area niya na flat lang. Dito sa Cozy Trail is pa ganyan kasi yung ground dito eh. No? So kung magte-tent ka, tabingi ka. Minsan pag natutulog ka, nakataas yung power, nakataas yung ulo mo, ganon. Sa Carantes campsite naman, hindi siya ganito kalawak eh, no? Kasi marami siyang layer by layer na platform. So, hindi mo masosolo yung isa dahil sa tabi niya, hukay na, no? Dito malawak, tabigi lang. Doon, may platform siya na flat, pero yun nga, limited lang yung space. Especially pagka nakakotse ka, hindi ganun kadami yung pwede mong pagpwestuhan. Ang nagustuhan ko pa dito, ayun nga, mapuno, ang ganda sa mata, malamig, kasi green lahat. Tapos, pwede ka pang magtali ng hammock. So, speaking of hammock, nakalimutan ko ipakita sa inyo, meron nga pala akong bagong biling hammock sa inyo. Kulay black dog yung tatak. Eto siya, bagong bili ko lang, hindi ko pa siya nagagamit. Ayun, meron pa siyang etiketa. Ngayon ko pa lang to mabubuksan, no? Wala pa akong idea kung anong itsura niya. So, yun. Meron siyang tali. Gumulong pa yung tali. So, ito yung tali niya. Ngayon, yung palang bag niya is kasama dito sa duyan mismo or hammock, ano. So, yun. Pag niladlad mo, ganyan siya. Yan, medyo manipis lang siya. Ang material niya parang payong, andulas, oh. So, hindi siya double layer. Single layer lang siya. Tapos, ang maganda sa kanya, meron na siyang carabiner kaagad. Ayan, mukhang pwede naman. May lock siya na kalawit na ganyan. So, yung carabiner is dalawa. Tatali na lang. Simple lang siya. Tapos ang liit lang niya, kaya mas okay kumpara dun sa nauna nating ginamit. At ang advantage lang nun, makapal, mas matibay. Pero ito, advantage nito, maliit, tsaka madaling matuyo. Tapos gagamitin mo na lang, kasi kumpleto na eh. Ngayon, subukan natin ngayon para matry natin yung quality tsaka kung ano yung itsura niya. Kaya dito rin ako pumesto, sakto. Meron siyang dalawang puno na malaki. Yung distance, sakto lang din sa haba ng hammock. So yun, tali ko na. Ayun, buti umabot naman. Mas mahaba lang yung tali nung isa kong hammock na. Maiksi lang ito. So kung akong papipiliin, mas gusto ko yung tali na. Kaya baka yun na lang yung gagamitin kong tali. Pero yung hammock, ito na lang. Kasi kailangan, ano lang tayo eh, minimalist. Ayan, may black dog dito. May black dog na brand dito, bulsa. So, try na natin. Manipis lang siya, so medyo nakakatakot siya. No? Ayan, so ganyan siya. May black dog din pala dito sa kabila. Ayan. Ay, nakakatakot siya kasi manipis, 'di ba? Pero 60 kilograms naman ako. So, kaya naman. Oh, 'di ba? So, ganyan siya ngayon. Angas, 'di ba? May duyan na akong bago, right? Ganda pala nito, simple lang. Ayan, mag-iingat lang kayo. Kasi habang naduyan ka, nakatapat sa iyo yung mga sanga. So may tendency pwedeng malaglag yung mga sanga niya, lalo na yung mga matatalim. Rekta sa'yo, kaya medyo nakakatakot lang, no? So yan lang po yung may share ko sa inyo patungkol dito sa campsite na to. At sa totoo lang, kinikilig ako ngayon kasi bukas na marirelease yung aking Jimny. So ang usapan is Friday pero na-push nung agent na bukas na marirelease kaya nagulat ako. Kaya ngayon, na-excite akong umuwi para makapag-prepare na ng gamit. Kasi ang gagawin ko, yung Zontes ang gagamitin ko bukas, then iangkas ko na lang yung tropa para siya mag-uuwi ng motor pabalik. Then ako, nakasakay na sa Jimny. So, kayo ba? Gusto nyo bang isama ko sa YouTube para next content natin yung pag-release? Then sa next content naman nun, kakamping natin siya ng all stock para maramdaman muna natin yung all stock before natin siya i-set up. Para makita natin yung difference kung ano yung kaibahan ng nakasetup na sa all stock. So bago natin lagyan ng accessories. So yun, magliligpit na ako ng mabilisan para makauwi na at makuha na natin yung ating bagong Jimny. So masaya lang. So tara. Ayan, nag-uumpisa na namang umulan. Ang bunlak. Kagaya din kahapon, ganyan din. Okay, muna yun ang table.
upuan. Lang yan. Dito pa rin ako pumasok sa pinagpasukan ko kahapon kasi sarado yung isang gate, so baka hindi ako makapag side stand doon sa mga bato-bato, kaya dito na lang sa open. Alright, mache-check na natin sa ating listahan ang Camp Cozy Trail. Ayan, so sa mga gusto pumasyal dito, okay naman, mura pa, medyo maingay lang ha, pagtsagaan nyo na lang. On na natin yung navigation. Alright, malamang ito muna yung last time ninyong makikita na gamit natin ang zone test, dahil susulitin natin yung Jimny at marami tayong pyesa pang ilalagay dun, kaya maraming content pa ang magagawa natin sa kanya. Yun, happy ako kasi nakakasama ko kayong lahat sa journey natin sa pagiging camper, at paunti-unti naman buti nakakapag-improve tayo sa mga gamit natin sa content para mas maging masaya siyang panoorin, di ba? Alright, pakibati nga pala ng happy birthday yung aking editor kasi birthday niya ng June 20. So, happy 60th birthday. Paki-comment na lang dyan guys, happy birthday France. Yan, France yung pangalan ng aking editor. Dito pala ako, sorry. So, siya po yung mag-i-edit ng video natin eh, kaya lagi natin siyang kausap habang nagre-record tayo. So yun, transition na tayo sa garahe. Tingnan natin kung yung Jimny maliit eh lumaki. Balik din ng safe, grabe. Ang odo ngayon ng aking motor ay 2,700. Yung oras mali ito eh. Tingnan natin sa ating Chigi kung anong oras na ako nakauwi. Ayan, 8:31 PM. Kanina pa ako na-excite umuwi. Tingnan nga natin kung lumaki yung laruan.